Yun. What's up, kaprobinsya? Isang magandang araw, panibagong episodes. At anong petsa na ngayon? Ngayon ay December 24 na, 2024. At mamayang gabi ay it's a Christmas Day. Paskong Pasko na po. Kaya babati po muna tayo ng isang Merry Christmas. Merry Christmas po sa ating lahat. Napaka ganda pa rin po ng araw kahit maulan. Ay ngayon ay babahagi ko sa inyo kung ano ang aking regalo na natanggap. Ba, napakaganda po at hindi ko po ma-explain at hindi ko po maipapahiwatig kung paano nga ba ma-explain ang aking natanggap na napakalaking regalo po ang aking natanggap ngayong Paskong ito. Ano nga ba yun? Wala akong dala. Ano yung mapakita ko? Wala akong maipapakita ng material na bagay. Pero isa sa pinaka ano kaya yun? So anyways, mamaya po ibabahagi ko sa atin at sa inyo. At isa pong shorts episodes lang po ito dahil napaka-busy po mamaya at napaka-busy day. Kaya kung ano man po ang aking maibahagi sa inyo, nawa po ay magustuhan ninyo. At syempre, wala namang malungkot dyan kapag Pasko. Alos lahat po yan masaya kasi Pasko nga po. Ay mamaya po ay meron tayong ganap dito sa bahay, dito sa amin. At for sure, kayo din po sa inyo, meron po kayong ganap dyan. Ano po? Ngayon po ay patuloy pa rin po ang pagulan. Kaya medyo kumubli tayo ng kauntian din sa ating kubo. At hindi na tayo lumabas pa. At nilagyan na lang natin yung camera natin sa safety na hindi na ulanan. Though medyo may casing naman pero diretsuhan na kasi yung oras ko ngayon talagang madalian lang at maaga po ang pasok ko ngayon. In short, hindi natin na patatagalin kung ano nga ba ang ating natanggap ngayong Pasko, no? So, ako po ay sobrang natuwa siyempre sa ating puong may kapal sa ating Panginoon dahil hindi yung sa totoo lang po yung ating channel ay hindi man po monetized pa, pero sa ginagawa ko araw-araw sa pag-vlog, ginagawa pa daily na ginagawa natin na libangan, ay meron po tayong na-receive na, sabi ko nga, regalo, di po ba? Ano po? Ay kahapon po kasi, well actually, yung mga nagdaang araw po ay meron nag-invite sa atin, yung mga na-uploads ko na video na meron nag-invite, nangyari na yung kasal, tapos na yung kasal, nakuha na natin ng footage, na i-video natin, and yun po ay syempre regalo din natin sa kanila, kay Sir Albert, na gusto kong magbigay din syempre, di ba, na ng regalo bilang isang kasamahan sa buhay, sa trabaho. Ay hindi lang din naman kasi last time tayo nagka-captured ng mga memories na binibigay natin na pang lifetime memories. So ang nangyari, nag-invite siya sa atin na para ikasal, at ang sabi niya, isa sa ninong niya ay si Kainsan lang naman, sikat na vlogger dito sa Tayabas. Ano po? So sabi ko, hopefully ay makuhanan ko siya ng video, and hopefully pupunta siya, hopefully may mamimit ko siya in person dahil gusto ko kahit papaano makapagpa-picture po ba. Kasi sa mga episodes kasi na ipinapalabas niya, sa mga videos na ipinapalabas niya araw-araw, madalas at halos palagi po ako nanonood sa mga episodes niya. Sabi ko, no, hopefully makikita ko siya, no, makapag-picture man lang kasama yung anak ko. Kasi naikwento ko sa anak ko sabi ko, Miljin, meron akong gusto makita yung pinakasikat na vlogger dito po sa Tayabas. Siya po ang pinakasikat po dito, na marami pong subscribers talaga, siyempre sa YouTube. Ano po, sabi ko, sana mamimit ko siya, sana makapag-picture tayo, kasi sobrang inspired po ako sa mga episodes niya na ipinapalabas. Kaya pansin nyo po, yung mga episodes ko na ipinapalabas ay yung mga ibang techniques, ideas, especially in the way na magsasalita,
is kinukuha ko yung ibang diskarte niya, no? So kaso hindi natin kaya yan kasi napaka high level na nun. Tayo nandito lang tayo sa downtown lang tayo, sa down level lang po tayo. Kaya naman habang nagka-captured ako, habang nagvi-video ako, inaantabayanan ko po siya kung sana dumating siya, no? Si Kainsan, sana dumating siya kasi gusto ko nga po talaga. Ngayon sa pagkakataon, tapos na. Di sabi ko na nga sa anak ko na okay lang, walang problema yun. Kahit hindi siya dumating, okay lang. Siguro busy, siyempre, di ba? Lalo ngayon, Pasko, maraming gawain, maraming mga events. And then, nung natapos na yung capturing ko, umuwi na ako pumasok. Kasi may pasok pa ako ng 2. Nagpasok ako ng 2 kasi sabi ko, in the morning, kukuha ako hanggang 2 PM. Alauna pa nga lang, umuwi na po ako nun eh. And then, in-edit. Abang continuous yung edit, ongoing yung edit. Sabi ko, hala, ito yun yung hinahanap ko. Ito yun si Kainsan. Ganito po pala, pagka ang tao po ay nag-iba ng postura, ng panamit, tapos, hindi mo siya laging nakikita in person. Sa video ko lang po kasi nakikita siya. Siyempre, sino ba naman tayo? Di ba po? Nakikita ko siya kasi minsan siguro mga 3 times ko na po siya na nakita in person. Pero hindi yung totally talagang matagal. Seconds lang halos. Wala pa nga 1 minuto na siyempre paano mo siya makikilala talaga na hindi mo naman siya laging doon ay napapanood mo sa video, pero iba kasi yun sa video kasi sa personal. Sabi ko, ito nga yun. So yun, ang nangyari ay di sabi ko, sayang, nakakadismaya naman. Hindi ko man lang siya na-meet, nakakahiya naman. Baka sabihin, bakit hindi mo nakilala? Ay sabi nga nung naikwentuhan ko, bakit hindi mo nakilala? Ay lagi mo siyang napapanood. Wala po talaga. Alam niyo naman po yung camera na gamit natin, syempre maliit. Pag nagka-captured ka kasi ng video, gusto mo yung kuha lang nun, yung maganda ang kuha, dun ka magbe-base na goods na, okay na, ayos na. Pero yung para nung gaya nung laro nila ni Milje na volleyball, hindi ka satisfied dun sa video. Gusto mo yung personal talaga. Pag ginanon mo, saka mo siya marirecognize na yun talaga. Pero pag nagvi-video ka, lalo't hindi mo naman siya ganon kakilala na in person, ay wala. Basta aminin ko po, hindi ko talaga siya nakilala kasi iba na yung postura niya, nakabarong, tapos basta formal na formal. Lagi ko naman siya napapanood sa linang, sa gubat, yan, mga ganyan. Kaya sabi ko, ito talaga, ito yun. Nag-chat ako kay Albert nung uwian na, nung nag-edit ako. Tinigil ko yung edit ko, sabi editing ko, nag-chat ako kay Albert. Albert, sayang, hindi ko man siya na-meet, hindi ko na makita. Pero, tinuloy pa rin natin, syempre, regalo natin yan kay Albert, yung buong captured ng video eh. So ngayon, di nando na. Meron siyang video na in-upload. Siguro nauna lang sa akin ng 2 hours. Kasi yung video na in-upload niya 20 hours ago, ako naman 22 hours ago. So 2 hours ago lang. Kung napapansin niyo po, pares lang kami 1 day ago niyan, or 2 days ago o 1 day ago lang. Di na yun na. Message ako o comment ako dun sa comment box niya, comment section niya. Sabi ko, ito po yung video kay Insan nung nagninong po kayo. And then nilagay ko yung link, tapos sa dulo nilagyan ko ng sobrang hinayang ko. I'm not sure kung tama, pero ito yung sobrang hinayang ko na kahit sa pagpapicture hindi ko man lang nagawa kasi nga hindi ko nga po siya talaga nakilala ng lubusan. At basta ang isip ko kasi is yung siyempre
isa na yon na inabangan ko siya. Pero ang isip ko na maging maganda yung capturing natin nung video. So, yun yung sinabi ko na hindi man lang ako nakapagpa-picture at sobrang hinayang, and then sana hopefully makita ko ulit siya soon. E di, yun, isip ko kahit siguro makita niya ng ilang linggo to or ilang buwan o ilang araw, basta makita niya lang sana yung video, makita niya lang yung video, ay sapat na sa akin yon. Eh di na yun, buong oras. After 2 hours, nag-open ako nung YouTube ko kasi may in-upload ako nun eh. May in-upload ako nun na panibagong episodes din, no? So, nag-open ako, nag-check ako ng mga notifications, nandun siya. Minsan kapag ka nagko-comment ka sa YouTube, pag once na merong nag-heart dyan, ibig sabihin na notice niya or na notify niya, hindi lang heart yung natanggap natin kasi usually pagka comment box sa YouTube, merong iba dyan na nag-heart lang eh. Si Kainsan pala ay binabasa niya po yung mga comment box, yung comment section. So I wasn't expected na babasahin niya yung message ko, yung comments ko. So nag-reply siya. Ang sabi niya doon, bumusita ka sa bukid, Utoy. So ngayon na-shock ako, ha? Nag-reply siya, totoo ba to? Hindi ako makapaniwala na nag-reply siya doon sa comments. Sabi ko, napaka-imposible naman, napaka-unexpected naman ito na isang napakasikat na vlogger dito sa Tayabas ay nagbigay ng attention sa atin na kasi tanungan yun, ako ba daw yung vlogger, ako ba daw yung nagbi-video. Dun sa comment box, ilalagay ko po sa video yung yung usap namin, kahit akin at yung siya, yung reply niya. Ipapakita ko po, ito po yung ano niya, ito yung reply niya sa comment ko sa kanya. Sabi ko, napaka-imposible po kasi usually sa mga iba na mga vloggers, iba mga creators na sobrang sikat na, I'm sure na nababasa din nila. At yung iba naman, mayroong mga admins yan, at yung iba ay siguro hindi na nababasa kasi sa sobrang dami at saka sobrang busy. Hindi po nila mapapansin. Hindi mo rin po masisisi yan kasi sobra po nilang daming gawain pagka ganun. So hindi natin masisisi yan. Siguro si Sir Kainsan ay talagang si Sir madalas po ako kasi sa trabaho yung po ginagamit ay binabasa niya po siguro talaga yung mga comments talaga, kaya napansin niya. And then hindi po ako hindi ko po expect, kaya sabi ko ito na yung pamasko sa akin ni Lord. Ito yung pamasko sa akin na hindi man material na bagay ang natanggap ko, pero grabe, sobrang para sa akin po, it's a blessings, it's a bless po na natanggap po tayo, no? So hindi ko pa alam kung ano magiging reaction ko, pero for sure sabi ko sa asawa ko, kasi sinare ko sa kanya, ay baka po ako'y maiiyak kasi napaka-imposible po at saka napaka-unexpected na pangyayari. Kaya pala nung nagkukuha ako ng video sa kanya, nagka-capture ako ng video, sanay kasi siya sa camera, kaya hindi may iwasan, napapatingin po talaga siya sa camera. Ano po kasi araw-araw siyang nagbi-video So isip ko nung nag-edit ako, every time na ko ay hindi ko man siya nakikita, naka-focus talaga, pero nakasulyap siya sa camera, no? So ay inisip ko kaya pala dun ko na sa camera napapansin nung nag-edit ako na madalas siya na sumusulyap o nakatingin sa camera kasi nga sanay nga po siya sa camera. Ipa-flash ko rin po dito kasi yung mga clips nung kasal hindi ko po dinelete. Ito lang po yung video na hindi ko dinelete yung after ko mag-capturing. Like ngayon, nag-shoot ako. After shoot ko, yung video na to, i-delete ko. Pero yung last video na mga clips nung kasal,
sobrang dami po nun. Hindi ko po idinilit yun. Para sabi ko, kasi naisipan ko na nagagawa ako ng video na to, na parang inspiring video, pero mas pa pala ang, kaya yung expect ko na sana mapanood niya lang, makita niya lang, sapat na sa akin. Pero grabe, sobra pa pala, doble pa. Kaya po this coming next year na po siguro, kasi this time ay mga coming days pa, sobrang napaka-busy po, and yung panahon din natin maulan. Gusto natin na pumunta sana sa kanya ay maganda ang panahon, kahit papaano sana hindi maulan, bigyan tayo ng konting init. Sana umaraw, maganda ang panahon. Ngayon naman na maulan, wala tayong magagawa, maganda pa rin yan, kasi yan ang binigay sa atin ni Lord eh. Tanggapin pa rin natin, bless pa rin sa atin yan. Pero hopefully sana pagpunta natin dun is maganda panahon, and hindi na pong mahihiya, kasi may pinanghahawakan ako na pumunta tayo sa kanila, no? So siguro makipag-coordinate lang ako niyan kung paano, para siyempre mamaya pagpunta natin dun may manlakad, may gawa. Kagaya po sa akin, ang mindset ko is na-inspired ako. Yung mga ginagawa niya ay sobrang tuwa ko, at yung mga nakamit niya, mga naabot niya ay sobrang tuwa ko po, kasi kumbaga hindi dapat po kainggitan, no? Kung ano yung nakita natin sa tao na umangat siya, na-reach niya yung goal niya, ay mas maganda po na ma-inspired at matuwa po tayo, no? Kasi sa iba, sa mga ano natin, mga na-experience, hindi naman tayo sa ibang tao, sa mga napapansin lang ay parang kinaiinggitan po ba. So ako hindi kasi ganon. Natutuwa ako pagka ang tao ay na-reach niya yung goal niya. Sobrang saya ko rin po doon, kasi nasasabi ko, ay ang galing naman, ang swerte naman niya, nakakatuwa naman siya dahil na-reach niya yung goal niya. So kaya ma-inspired po tayo at matutuwa tayo sa mga nakikita natin na umangat yung kapwa natin, di po ba? So yun, kaya po sobrang tuwa ko po, kahit maaga po ang pasok ko ngayon, pinilit ko na gumawa po ng video, at kung ano man ang capturing ng kuha na ito, medyo blur man, pero siguro may liwanag naman dito, kahit ako ay dark. Ay sana yung mga nabahagi ko sa inyo, kung napanood mo pa yung episodes na to, walang masyadong maraming clips, walang masyadong maraming kuha, pero yung message na lang na naibahagi ko, nawa po ay nagustuhan nyo, kumbaga. So sa isang araw na po, bukas po ay December 25, ngayon po kasi 24, mamayang hating gabi, Pasko na, ay syempre sinisika pa rin po natin na makapag-upload daily, kasi sabi ni Kensan, more videos to come. Pero syempre, hanggat kaya natin na mag-upload ng daily, kasi memories na rin po ito, ay yun, ginagawa natin yan. Kasi kung gusto natin yung isang bagay, kahit mapagod man, kahit yung oras naman natin ay maiksi, kahit sabi ko nga mapagod, eh di sinisingit. Hindi, I'm not sure kung may mga ikakat ako nito, baka wala na akong ikakat, dugsong na lang po ito. And then pasok ng clips, yung clips nung may kasal na ni Kainsan, kasi yun ang usual na ipapakita natin, kasi siyempre nga na-inspired tayo, at siyempre na-invitahan tayo. Grabe po ang tuwa ko yan. Sir Anthony Habalya po, nakakahiyaman po na kahit yung putal ng subscribers niya hindi tayo umabot dun, pero kahit papaano yung hiningi ni YouTube na 1,000 subscribers, na-reach naman po natin yon. Kaya kahit papaano satisfied na po ako dun. Pag umangat man, mas more satisfied, pero satisfied na po ako dun na po. So, hinihintay na lang natin yung minutes viewed na ma-reach natin. Pero sabi nga, lahat ng bagay wag mamadaliin, ma-reach din po natin yan, utay-utay. Kasi once na gusto mong madaliin, gusto mong
pabilisin, gusto mo agad-agad nandyan, for sure po, mas lalong tatagal yan. Kaya, utay-utay lang, unti-unti lang, ginagmay lang ba? Utay-utay lang at makakamit at maabot din natin yan, mararating din natin yan. Basta, enjoy ka lang sa ginagawa mo. Yan. So, muli po, babahagi ko po sa inyo, i-share ko po sa inyo. Siyempre, hindi pwedeng hindi yan. Hindi pwedeng hindi natin mapabahagi yan. At hindi pwedeng hindi ma-share natin yan. Pag dumating na yung time na yon, ay basta po, ibabahagi ko po sa inyo. Hindi po ako nag-post sa Facebook, kahit yung picture, kahit yung capturing, hindi po. Gusto ko maging private lang. Kung ikaw po ay solid followers ko, solid subscribers ko, nanonood ng video na to, ay maraming salamat po sa inyo. For sure, si Sir Robert Apurado, dong, may buntag, nanonood po sa atin yan. At sigurado, matutuwa rin po sa atin yan. No? So, yung sabi ko nga sa asawa ko, nang binahagi ko kagabi, bulaan daw ako. Kaya sabi ko, gusto makita yung comment niya para mapaniwala lang eh. Pero, ito po, kitang-kita po yung reply niya po sa atin doon sa comment niya na pinapapunta tayo at magluluto daw po magluluto po doon. Eh, nakakahiyaman pero wala tayong magagawa na kumbaga hindi kayang pigilan at pupunta pa rin po ako doon. Iseset lang po yung schedule. Ditong mga coming days kasi sobrang busy po talaga. So, salamat po sa pagbigay nyo po ng oras sa panonood ng video na to. At nawa po ay yun nga, go lang natin yung ginagawa natin. Basta masaya lang tayo. Ano po? So, muli, good morning. Maraming salamat sa pagsama ngayong araw na ito. Merry Christmas! No, at salamat po muli pala sa nagbisita sa atin dito sa Kubo last night. No, sa last episode natin, ka-upload lang natin. Maraming salamat po sa inyo. Kay Suson, kay Sir Harlong, sino ba yun? Yung isa, kay si Sir Daniel, Sir Ariel, si Andal, at saka si Jano. Boss, magandang umaga. Ayun. So, maraming salamat. Sabi ni Sir Kain Sanga, stay humble, peace, and bye. Thank you po at ingat po kayo palagi. God bless. Subscribe and cheers.